Good news sa Lakers fans. Luka Doncic nire-recruit na si Daniel Gafford ayon sa mga NBA insider. Pero bago yan, kamakailan ay lumabas ang ulat ng The Athletic na handa umano ang Los Angeles Lakers na mag-alok kay Klay Thompson ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $80 million. Sa huli ay pinili ni Klay na pumirma sa Dallas Mavericks ng 3 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $50 million dahil na rin sa kagustuhan niyang makalaro si Luka Doncic. Marami naman ang naintindihan ang desisyon na ito ni Klay kung bakit niya pinili ang Mavericks. Kakagaling lang noon ng Dallas sa NBA Finals at si Luka ay nagmula sa isang kamangha-manghang season kung saan nag-average siya ng 34 points bawat laro. Isa pa, bagay na bagay ang estilo ni Klay bilang catch-and-shoot player sa sistema ni Luka. Bukod pa roon, mas tahimik ang media sa Dallas kumpara sa Los Angeles o San Francisco kaya't mas mapapanatag siya roon. Subalit, lumipas lamang ang ilang buwan at tila nag-iba ang ihip ng hangin dahil ayon sa mga analyst ay ginamit lang pala ni Mavericks GM Nico Harrison si Luka upang mahikayat si Klay Thompson na pumirma. Sa huli, na-trade pa si Luka patungong Lakers, isang desisyong naging blessing in disguise para sa Los Angeles. Ngayon, hirap na hirap si Klay sa kanyang laro, nag-average lamang ng 7 points per game, may 31% shooting sa field at 26% mula sa 3-point line. Kung natulay sana siya sa Lakers, magkakaroon pa siya ngayon ng natitirang 2 taon na $40 million, isang malaking pasanin para sa koponan. Kaya sa huli, maswerte ang Lakers na hindi nila nakuha si Klay Thompson. Sa halip, mas nabigyan sila ng kalayaan na magtayo ng mas batang core na mas akma sa direksyon ng kanilang hinaharap. Dagdag pa ng mga fans ng Lakers, kinarma na nga daw si Klay sa pag-decline dati sa offer ni Rob Pelinka at pagtanggi na makasama noon si LeBron James at Anthony Davis sa Lakers. Samantala, nung huling pagkikita ng Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers, sinabi ni Luka Doncic kay Daniel Gafford ang mga salitang, "We will play again." At tila nga may katotohanan ang pahayag na iyon matapos ibalita ni Brett Siegel ng Clutch Points na interesado ang Lakers kay Gafford, ang matatag na big man ng Dallas Mavericks. Walang duda na magiging magandang fit si Gafford sa sistema ng Lakers. Sa presensya ni na LeBron James, Austin Reeves at mismong Luka Doncic kung sakaling magkasama muli, madali para kay Gafford ang gumawa ng hindi bababa sa 10 puntos bawat laro, lalo na sa mga lob passes at pick-and-roll plays. Bagamat malakas na ang lineup ng Lakers ngayon, malinaw na may kulang pa rin sila sa depensa. At dito maaaring pumasok ang kontribusyon ni Gafford. Ayon sa ulat, posibleng isama ng Lakers sa trade package si Dalton Knecht at 1 o 2 first-round picks depende sa magiging direksyon ng Mavericks. Kung magdedesisyon nga ang Dallas na mag-rebuild matapos ang kanilang 3-9 record ngayong season, maaning buksan nila ang pinto sa ganitong trade. May posibilidad din na maisama si Rui Hachimura, lalo na't expiring contract na ito at magiging free agent sa off-season. Ayon sa ilang analyst, posible ring si Luka Doncic mismo ang nag-recruit kay Gafford. Dala na rin ng malaking problema ng Mavericks. Matatandaan na nakakuha ang Lakers ng mga manlalaro tulad ni na Marcus Smart at DeAndre Ayton dahil din sa impluensya ni Doncic sa mga negosyasyon. Ngayon, ang tanong, si Daniel Gafford nga ba ang missing piece para tuluyang makabalik ang Lakers sa tuktok ng NBA?